Ibang klase din talaga si Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, unity is the key for us to move forward. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. Ngayon, na binabalikan na sila ni Sara sa mga panghaharas nila at pambabalahura, biglang nagtatawag ng unity. Nung mga panahon na ang mga kaalyado niya at si Romualdez ang tumitira kay VP Sara, ay tahimik siya at wala siyang panawagang unity. Hindi niya man lang kinall out yung pinsan niya at mga kaalyado niya na tigilan si VP Sara kasi mag-unite na lang tayo. At ngayon na rumeresback na si VP Sara, biglang unity na daw. Ay kagaling Bongbong Marcos. Pero ito ang mas maganda. Ang gusto kong pag-usapan, itong transforming our country into a better place to transforming the lives of our people. Bongbong, sa loob ng lampas 2 taon ba, ano na ang plano mo para matransform ang bansa natin into a better place at matransform din ang buhay ng mga Pilipino? Tingnan mo ang agrikultura natin. World's largest rice importer tayo, agricultural country tayo. Ito pa, mainit-init pa. Ang Philippines ngayon ay second biggest market for pork ng Brazil. Akala ko ba gagawin mong better ang ating agrikultura? Bakit palugmok tayo ng palugmok? Sa ekonomiya naman, ang Pilipinas ay among the worst growth underachiever in ASEAN. Grabe, doble-doble. Worst na tayo sa mga underachiever pa. Ang airport nga natin, mula sa most improved sa panahon ni Duterte, balik na naman tayo sa worst airport in Asia. Pagdating naman sa transforming the lives of the Filipinos to be better, parami ng parami ang nagugutom na Pilipino. Maliban pa yon, sa parami ng parami ang mga Pilipino, 76% ang hindi natutuwa sa performance mo, lalo na sa inflation. Umaalma na ang mga Pilipino sa mahal ng mga bilihin, pero ikaw ilang buwan nag-focus dyan sa West Philippine Sea na nung una ay napaka-aggressive mo, pero in the end makiki-agreement ka naman pala talaga. So you wasted our time, our resources, and our energy dyan sa issue ng West Philippine Sea na in the end titiklop ka naman pala talaga. Ano bang naitulong nun in transforming our country and transforming the lives of our people to be better? How about ang mga pa-concert at ang mga pa-party mo? Paano yon nakatulong sa pag-transform ng country natin into a better place? Itong pagkuha nyo ng PhilHealth Fund na 90 billion pesos. Paano ito nakatulong sa pag-transform ng bansa at ng buhay naming mga Pilipino na nagko-contribute dito para maging better? Paano na-transform ng paggasta mo ng 20 million pesos sa SONA mo ang buhay ng mga Pilipino? Na nung kami na ang sinalanta ng kalamidad at nangangailangan ng pera, mangungutang ka na kasi paubos na. Nako, kung pwede lang talaga isa-isahin ko lahat ang kapalpakan mo Bongbong Marcos. Kaya tigilan mo ang kalokohan na to. Bago mo to sabihin sa ibang tao, ikaw muna ang sumunod dito. Nakaka-focus nyo na pabagsakin ang mga Duterte, sa kaka-focus mo na bigyan ng pabor ang mga kaibigan mong oligarko, ay nakakalimutan mo na ang mga Pilipino. You are not transforming this country into a better place, and you are not transforming our lives to be better as well. You are turning this country into again a living hell.